Hello SSS members, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng viewer ko. Sabi niya, "Hello ma'am, about po sa allocate, regarding to guys sa maternity. Ano po ba ang ibig sabihin po para mas maintindihan ko po?" Alright, attention SSS members, especially po sa ating mga female SSS members. Meron po tayong tinatawag na Republic Act 11210. Or ito po yung Expanded Maternity Leave Law na na-implement po ito noong 2019. Dito po sa Expanded Maternity Leave Law na to, ginawa pong 105 days, both normal delivery and cesarean, 60 days naman sa miscarriage, at 120 days sa mga solo parent. At dito po sa RA 11210, meron na din pong tinatawag dito guys na allocation. Ano po itong allocation, ma'am? Ikaw female SSS member, dapat po qualified ka para sa maternity benefits kay SSS. Para meron ka pong option, pwede ka pong makapag-allocate ng up to 7 days na leave sa iyong husband or sa iyong partner. No? Makapag-transfer ka po ng up to 7 days. Pero tandaan mo po ha, hindi po ito libre, no? Ibabawas din po ito ni SSS sa iyong maternity benefits. Kaya pag-isipan mo ng mabuti kung mag-a-allocate ka ba or hindi na. Sa pag-a-apply mo po ng maternity notification or ito yung tinatawag natin guys na MAT1 kay SSS, merong question doon, di ba? Katulad niyan. Do you want to allocate a portion of your maternity leave credits? Kung gusto mo mag-allocate, i-click mo tong yes. Yes, I want to allocate which shall be deducted from my SSS maternity benefit. Kapag no naman, i-click mo lang tong no sa baba ito. No, I want to avail the full SSS maternity benefit. Tandaan nyo guys, kapag mag-a-avail kayo, ay kapag mag-allocate kayo, kapag i-click nyo tong yes, yan, may mga fill out kayo dito. Ilang araw ang i-allocate mo sa partner mo. Maximum 7 days po ito ha. Last name ng partner mo, first name, middle name, tapos relationship dito. Dahil itong 7 days allocation guys, hindi to kukunin kay SSS. Kukunin to doon sa employer ng partner mo. Kaya kailangan talaga meron kang mga sapat na supporting documents para i-accept yan ng employer ng partner mo. Ang hassle yan, di ba? Kaya pag-iisipan mo kung mag-a-allocate ka pa ba or hindi na. Let's say, kasal po kayo ng partner mo, no? Kasal kayo ng husband mo. Pagkasal po kasi, di ba, matik yun na meron po talagang ma-avail ang iyong husband sa company na 7 days paternity leave with pay. No, bayad po yun. Ngayon, kung mag-a-allocate ka sa kanya, maglalagay ka ng additional allocation from your SSS maternity, magiging 14 days yung ma-avail niya sa company. Pero, yung sabi ko nga guys, yung 7 days na allocation, dapat merong supporting documents yan. Let's say naman, live-in partner lang kayo guys, hindi kayo kasal. So kapag hindi kasi kayo kasal, walang makukuhang paternity leave ang partner mo sa company niya. Ngayon, kung magbibigay ka ng allocation from your SSS maternity, makakapag-avail siya ng 7 days mula sa company niya. Provided, ito na naman ang supporting documents mula sa SSS. Pero alam nyo guys, mas better wag na kayong magbigay ng allocation sa partner nyo. Wag nyo nang bawasan yung maternity nyo. Diba, yung 105 days na ma-avail mo, babawasan nyo ng 7 days kung mag-a-allocate ka. So, 98 days na lang ang makukuha mo sa SSS. And then, based on my experience kasi and sa mga naririnig ko, may ibang company talaga ang hirap makaintindi doon sa allocation na dapat ibibigay nila kapag meron pong mga supporting documents. No? Parang hindi pa sila aware doon sa Expanded Maternity Leave Law. Pero opinion ko lang naman yun guys ha. Siyempre depende pa rin yun sa inyo. Ako, sinasabi ko lang naman yung totoo na ang hirap minsan. Diba nakapag-apply ka na ng maternity notification, naglagay ka na doon ng allocation, noted na yun kay SSS. Ngayon pagdating doon sa company ng partner mo, ang hirap nila ibigay na i-approve yung 7 days na leave ng partner mo. Kaya for me, wag na kayo mag-allocate. Kasi ganito din naman yun guys ha.
Kapag kasal kayo, matik naman na yung husband mo ay makakapag-avail ng 7 days paternity leave with pay mula sa company niya. Okay, ngayon kung bitin siya doon sa 7 days, di mag-leave kayo ng without pay, magdagdag kayo ng leave without pay. Pero i-file nyo yan ahead of time para naman aware din yung immediate head mo, yung HR nyo na naka-leave kayo ng ilang araw. Okay? Let's say for example, gusto nyong gawing 10 days yung leave nyo o gamitin mo yung 7 days paternity leave with pay tapos yung 3 days no, leave with pay. Pero kung ikaw sa company, meron naman kayong ino-offer dyan na vacation leave with pay, so pwede mo rin yung gamitin. Idagdag mo yun doon sa 7 days paternity leave mo. Nagagets po? O para naman doon sa mga hindi kasal, no? Walang leave ang inyong, walang paternity leave ang inyong mga live-in partner sa company nila. Kung meron silang vacation leave, pwede niya yung gamitin. Mag-file siya ng vacation leave para gamitin niya doon sa mga araw na manganganak ka. Kapag wala naman silang vacation leave na ino-offer sa company, edi mag-file siya ng leave without pay. Wala nang problema doon guys. Ang importante mag-file kayo ahead of time. Mas maaga, hindi yung biglaan, no? Bibiglain nyo naman yung HR nyo, bibiglain nyo yung boss nyo. So magagalit talaga yun. Alright, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.